Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po ang karugtong ng ating istorya. Ika-76 na kabanata. Ang cellphone ni Debbie. Kinakabahan na nakatayo si Melissa sa harapan ni Debbie. Sa nakaraang gabi, si Janice at ang iba pa, ay nagstay sa labas ng hospital wards hanggang 1 o'clock ng madaling araw. Bago nakahanap ng hotel na matutuluyan nila Rita at ng iba pang miyembro ng banda. Pero si Melissa, ay hindi naglakas loob na umalis sa tabi ni Debbie, dahil nandoon si Justin. Baka madagdagan ang galit nito, kung wala siya doon, para asikasuhin si Debbie. Siya ay sobrang natatakot. Hindi pumasok sa isip niya na magkakilala ng lubusan sina Debbie at Justin Ambrose. Sobrang kinakabahan siya, na ang kanyang palad, ay pinagpapawisin, nang maisip niya ang pinaggagawa niya kay Debbie sa New York. Natatakot siya na baka magsumbong ito kay Justin. Debbie, gising ka na ba? Tumingin si Melissa na may alanganin ng ngiti. Ang tao na nakahiga sa harapan niya ay hindi si Debbie. Ito ay isang tao na nakakakilala kay Justin ng lubos. Kaya, bakit hindi siya matatakot? Na-realize ni Debbie na hindi naman siya kinakausap ni Melissa ng mababa ang boses. Sa pag-iisip kung paano siya niloko nito noong nakaraan gabi. Nagtataka siya at nagagalit. Pasensya ka na Debbie. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Alam ko kung nakagawa ako ng kasalanan, at hindi ko na ito uulitin, wika ni Melissa. Pero ang galit na mukha ni Debbie, ay nagpakaba sa kanya ng gusto. Lumuhod siya sa lapag dahil sa takot. Nabigla si Debbie sa ginawa nito. Hindi niya akalain na luluhod si Melissa sa kanya sa hinaharap. Doon niya lang naaalala ang mga sinabi ni Justin. Pinarusahan na niya ang lahat ng mga nambuli sa kanya. Nagtanong siya. Sinampal ka ba ni Justin sa mukha? Doon niya lang napansin ang mukha ni Melissa na namamaga. May mga kaunting sugat din sa kanyang mga labi. Ginamit ni Melissa ang kanyang kamay para takpan ito. At ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa kanyang pisngi. Tumingin siya kay Debbie, at saka dahan-dahan tumango. Hindi lang sa mukha ko, wika nito, habang tumatayo. Tumalikod ito dahan-dahan at ibinaba ang pants nito. Noong una, ay hindi alam ni Debbie kung ano ang gagawin. Pero nang makita niya ang puwet nito, natakot siya, at ipiniklit ang mga mata. Nakita niya na sobrang daming latay nito, namumula at namamaga. Nakakatakot ito tingnan. Itinaas na nito ang kanyang pants, at tumingin sa kanya. Ang boyfriend ko na si Charlie Mason ay hiniwalayan na rin ako. Naparusahan na ako ng sobra-sobra. Pakiusap, patawarin mo na ako. Sige, pinapatawad na kita, wika ni Debbie. Mukha na siyang kaawa-awa, at hindi ganoong klaseng tao si Debbie, na mapanakit sa iba. Maraming salamat Debbie, wika ni Melissa. At ang luha ng pait, ay napalitan ng luha ng saya. Kamusta na ang mga injury mo? Nakita na ba iyan ng doktor, wika ni Debbie. Okay lang ako, huwag mo na akong intindihin. Ikaw ang pinakamahalaga ngayon. Gusto mo bang uminom ng tubig? Mainit ba ang pakiramdam mo? Ano kaya, kung ibili kita ng mga buns na makakain? Maayos ang pakikitungo ni Melissa, dahil sa kakilala niya si Justin. Okay lang ako, maupo ka na lang. Hindi kita kailangan, para asikasuhin pa ako, wika nito. At na-realize niya na si Melissa pala, ay medyo cute. Sige, maraming salamat. Si Melissa ay napagod, dahil sa walang tulog na karaan. Sumandal siya sa bintana at nakatulog. Dinampot ni Debbie ang kanyang cellphone. At hinanap ang number ni Alex. Tinawagan niya ito. Sobrang namimiss na niya ito. Gusto niyang marinig ang boses nito. Pero, ang isang busy na signal ang lumabas dito. Sa nakaraang gabi, mula sa New York. Si Susan lang ang hindi lasing sa lahat. Tumawag siya ng ilang mga classmates, at pinasamahan si Alex para ihatid, pabalik sa dorm. Nang sandaling iyon, 4 na lalaki ang naghihilik sa dorm nila Alex. Ang cellphone ni Alex ay nasa kanyang bulsa pero hindi niya nararamdaman ang pag-vibrate nito.
Hello, ang tao na tinatawagan mo ay panandali ang hindi makakasagot. Sagot ng digital voice. Nakaramdam si Debbie ng pagkadismaya. Kung kailan kailangan niya ito, saka naman hindi niya ito mahagilap. Baka abala ito, kaya hindi niya masagot sa isip niya, at inilapag ang cellphone sa maliit na cabinet na nasa tabi niya. Isang nurse ang dumating para i-check ang kanyang kondisyon. Medyo naka-recover ka na, wala na ring mga sintomas. Pwede kang makauwi at magpahinga ng tuluyan, pagkatapos ng 1 linggo. Sinabi ito ng nurse na nakangiti, pagkatapos siya suriin. Mabuti iyan, tumingin si Melissa sa kanya, at tumango ng nakangiti. Nagbigay ang nurse ng tubig na maiinom ni Debbie, at nagpaalala. Sa ngayon ay kailangan mo pa ng antibiotics, glucose, at iba pa. Makakaramdam ka, na parang mas pagod, kaysa sa karaniwan. Huwag kang mag-alala, normal lang iyan sa iyong paggagamot. Kailangan mo ng maraming pahinga, at i-off mo muna ang iyong cellphone. Para mas maging tahimik ang iyong pagtulog. Huwag kang mag-alala, aasikasuhin ko siya mabuti. Pagsisiguro ni Melissa sa nurse. Pagkatapos sabihin ng mga ito, kinuha ng nurse ang record report book, at umalis. Debbie, makinig ka sa nurse, at matulog ka ng maayos. Babantayan kita, mula dito sa tabi ng bintana, wika ni Melissa habang nakatayo sa tabi ng higaan, at nakangiti. Tumango si Debbie, at ipinikit ang mga mata. Nang magpapahinga na si Melissa sa tabi ng bintana, ang cellphone ni Debbie ay nag-ring. Mula sa pagkakakita niya sa cabinet. Doon niya lang naaalala ang sinabi ng nurse, i-off muna ang cellphone ni Debbie. Dinampot niya ito, at nang papatayin na niya. Nag-swipe siya, at ang cellphone ay madaling nagbukas. Wala itong lock screen. Nang makita niya ang call log, nalaman niya na tinawagan nito si Alex pero hindi niya ito na-contact. Ang kanyang isip ay naging malikot. Kilala ni Debbie si Justin. At si Alex ay ang boyfriend ni Debbie. At pareho silang may apelyido na Ambrose. Mabilis na napagtanto ni Melissa na si Alex ay kapatid ni Justin. Sa isip niya kung ganon, si Alex ay mayaman din at hindi basta-basta, malakas din ang mga connection nito. Sa nakaraan nag-alala siya sa mga bagay na ginawa ni Justin sa kanya. Pero hindi niya akalain na si Alex ang tinutukoy na kapatid nito. Tumingin muli siya sa cellphone, at tumingin kay Debbie, na mahimbing na natutulog sa kama. Isang bakas ng pag-e-eksperimento, ang nakita sa kanyang mga mata. At isang idea ang pumasok sa kanyang isipan. Kinuha niya ang kanyang cellphone, at tumalikod kay Debbie, para hindi siya makita kung sakaling magising ito. At may ginawa siyang kakaiba sa dalawang cellphone. Nang magising si Alex, hinanap niya agad ang kanyang cellphone upang tingnan ang oras. 9:00 na ng umaga, at ang kanyang ulo ay masakit pa rin. Napansin niya, na may 4 na missed call. Nang titigan niya, tumawag si Justin at Debbie. Nakita niya nakakatawag lang ni Debbie. Tinawagan niya ito kaagad. Ang pangalan ni Alex ay lumabas sa screen ng cellphone. Nabigla si Melissa at pinindot ang mute sa phone. Pinabayaan lang niya ito, hanggang sa mawala. Ano ang nangyayari, pagtataka nito. Bakit hindi niya sinasagot ang tawag ko? Sinubukan muli niya, pero isang text message ang kanyang natanggap. Busy pa ako ngayon, kaya tatawagan na lang kita. Tumigil na siya nang mabasa ang mensahe. Naisip niya na marami itong ginagawa sa talent show para sa Chicago. Ano ang iniisip ni Justin, bakit niya ako tinawagan? Nag-isip siya sandali, saka ito tinawagan. Ang cellphone ni Justin ay itinapon niya sa artificial lake noong nakaraang araw. Sinubukan ni Alex na tawagan ng 3 beses pero walang sumasagot dito. Kahit na medyo naghihinala siya, wala naman siyang magawa kundi sumuko. Sa isip niya, malamang na nabaliw na naman si Justin kung saan. Inilagay niya ang cellphone sa kanyang bulsa at nagpunta sa CR para maghilamos. Medyo nahihilo pa rin siya, kahit naghilamos na siya ng malamig na tubig, dahil sa pag-inom ng alak kagabi. Lumabas siya sa dorm para kumain sa labas para malinawan ang kanyang ulo. Habang naglalakad mula sa dorm papunta sa campus gate, at nilalanghap ang sariwang hangin. Medyo nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Hello Alex. Isang magandang babae ang lumapit sa kanya, nang palabas na siya sa pintuan ng campus. Ito ay si Kelly Phillips.
Kumakaway ito sa kanya, at nakangiti habang papalapit. Nang makita niya si Kelly, siya ay naging masigla. Napagtanto niya na masaya siya nang makita muli ito. Hindi ito maganda. Sinabi ng kanyang isip. Pinaalalahanan niya ang kanyang sarili na lumayo na dito. Si Kelly ay naglakad palapit kay Alex. Hello, binati niya ito habang patuloy na naglalakad. Dahil sa pakikitungo nito, medyo nainsulto siya. Alex, tawag ni Kelly, mula sa likuran. Pero hindi ito lumingon. Tahimik si Kelly, hintayin mo ako, wika nito, na may 2 hakbang mula sa likuran. Dinagdagan niya ang kanyang pasensya para makasama ito. Tumingin siya dito, at pinipilit makalapit dito. Nagtanong ito, kumain ka na ba? Ano ang plano mong gawin? Hindi pa, sagot ni Alex. Pero hindi siya lumingon dito, at patuloy sa paglakad. Talaga, sagot ni Kelly, habang nag-iisip kung bakit malamig ang pakikitungo sa kanya ni Alex. Pero masaya siya, dahil pumayag ito. Sa kanyang nakikita, naisip niya, bakit ito lumalayo sa kanya? Bakit niya gustong gawin ito? Pumasok sa isip niya, na kung magpapatuloy na makasama niya siya, ay baka ma-inlove ito sa kanya. Ang kanyang mga mata, ay biglang nagliwanag. At sa isip niya, gusto mong lumayo sa akin, hindi ako makakapayag. Kamusta ka nitong mga huling araw? Tanong ni Kelly. Okay lang, malamig na sagot nito. Kumain ako ng pasta kagabi, ikaw, ano ang kinain mo? Makulit na tanong ni Kelly. Lumabas ako para sa hapunan. Hindi kita nakikita kasama ang iyong girlfriend. May problema ba? Casual na tanong nito. Tumigil si Alex sa paglalakad at tahimik na tumingin. Si Kelly na masayang nakangiti, ay nakaramdam ng kahihiyan, nang makita niya ito na huminto, at tumingin sa kanya. Ang labi niya ay nanginginig at ang kanyang mga ngiti ay naging awkward. Huminga ng malalim si Alex at yumuko, at nagpatuloy ito sa paglalakad. Ano iyon? Bakit mo ako tiningnan ng ganoon? Ano ang binabalak mong gawin? Pagtataka niya. Hindi niya alam kung papaano igalang ang isang magandang babae, sa isip niya. Kung magsasalita siya ng makakasakit dito, baka lalong hindi siya pansinin ito. Alex, nagkamali ako. Pakiusap, maging maayos ka naman, at kausapin ako. Mukha itong kawawa na nakiusap. Pero nanatili siyang kakaiba. Nang makalabas na sila sa gate, isang Cadillac CCT4 ang nakaparada sa kabilang gilid ng kalsada. Ang sasakyan ay may bote ng mineral water sa harapan, at isang lalaki ang nasa mga 30 taong gulang, ang nakatingin sa loob ng bintana. Nagpunta siya sa Preston University para mamingwit ng babae. Noong mag-isa siya sa nakaraan, ay nakaubos siya ng mahigit $100,000. Nang nilalaro niya ang kanyang cellphone, at naghihintay ng pwedeng ma-date. Nakita niya ang magandang babae na palabas sa pintuan ng campus. Nabighani ang kanyang mga mata. Perfect siya, at mukhang model. Para sa mga ganoong klase ng babae, willing siya gumastos ng kahit magkanong halaga. Nang makita ng lalaki na naglalakad ito sa kanyang direksyon, binuksan ng lalaki ang pintuan, at lumabas sa kanyang sasakyan. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.